Naupo si Arthur sa kanyang opisina, halatang nababato, habang ipinapakilala ni Roy sa kanya si Mari, ang pinakabagong robot na kanilang ginawa. Naengganyo siya ng kakaibang imbensyon, kaya nagpa siyang lapitan ito upang masuri ng mabuti. Pinuri niya ang gumawa, kitang-kita ang paghanga sa modelo, ngunit iginiit niyang kailangan pa rin niya itong siyasatin ng masinsinan. Habang papalapit siya, biglang sumabog ang orasan sa dingding at napuno ng usok ang buong opisina. Nagkagulo ang mga tao, kanya-kanyang hanap ng fire extinguisher, ngunit nanatiling nakatitig si Arthur sa robot. Napansin niyang hindi man lang kumurap si Mari sa kabila ng pagsabog. Napagtanto niyang totoo nga itong makina at hindi tao na nagpapanggap na robot. Sa gilid, namataan niya ang isa sa mga maid at agad niya itong pinagbintangan na responsable sa sumabog na orasan. Kaagad siyang dinakip ng mga tauhan ni Arthur at kinaladkad palabas ng mansyon. Pagkatapos niyon, sinabi ni Arthur sa kanyang mga tauhan na may isang taong nagmamasid mula sa bubong sa malapit. Iniutos niyang alisin ang espiya at tanggalin din ang weartap na itinago sa kanyang mesa. Habang pinagmamasdan niya mula sa malayo kung paano inaasikaso ng kanyang mga tauhan ang mamamatay tao, hindi niya maiwasang isipin kung gaano niya kinasusuklaman ang mga tao. Maya-maya, pumasok ang isang batang lalaki na may dalang mga regalo at isang palumpon ng bulaklak, ngunit natigilan ito nang biglang lumabas ang isang kutsilyo mula sa mga bulaklak. Hindi man lang nagulat si Arthur. Ang mga tao, wika niya malamig, ay mga makasariling nilalang. Kaya nilang isuko ang kanilang dangal at moralidad para lang umangat sa buhay. Kaya gusto kong magkaroon ng kasamang robot, isang nilalang na hindi ako pagtataksilan. Hindi naging madali ang buhay ni Arthur. Mula pagkabata, palagi siyang tinutugis ng kanyang mga kamag-anak dahil sa kanyang kayamanan. Paulit-ulit siyang pinapadala ng mga mamamatay tao at ginagawan ng patibong upang siya ay mapatay. Dahil dito, hindi na siya natutong magtiwala kahit kanino, lalo na sa sariling pamilya, at tuluyang napuot sa mga tao. Ipinahayag niya na ang pinakakinamumuhian niyang uri ng tao ay yaong mga sinungaling. Tahimik lamang na nakikinig si Marie, ang robot maid. Ang totoo, isa siyang bihasang martial artist na kilala sa kanyang malamig at walang ekspresyong mukha tuwing nakikipaglaban. Isa siyang tao na nagpapanggap na robot sa loob-loob niya. Natataranta si Marie, hindi niya alam na dapat pala niyang itago ang kanyang pagkatao, lalo na sa isang lalaking may matinding galit sa mga tao. Lumapit si Arthur at lalo pang tumindi ang kaba ni Marie. Iniisip niyang nabunyag na ang kanyang sikreto. Ngunit sa halip, namula si Arthur at biglang naging malambing ang kanyang mga mata habang tinitingnan siya. Nailang si Marie sa biglang lapit nito. Kaya agad niyang sinabi, "Magsisimula na po akong maglinis ng inyong silid." Ngunit marahang hinawakan ni Arthur ang kanyang kamay at mahinang tanong, "Pwede ba kitang tawaging Marie?" Bahagyang natigilan siya. Sa kadahan-dahang tumango. Naguguluhan sa biglang pagbabago ng ugali ni Arthur sa break room, pinaalalahanan ni Roy si Marie tungkol sa kanyang mga tungkulin bilang robot maid at ipinaalam na sasama siya kay Arthur sa paaralan upang protektahan ito. Nilingon niya si Marie para siguraduhing nakikinig ito, ngunit laking gulat niya nang makita ang dalaga na abala sa paglamon ng pagkain. Ipinaliwanag ni Marie na maaari lamang siyang kumain kapag naliligo si Arthur. Napaisip si Roy at tinantiyan na marahil ay tapos na nga itong maligo, kaya bigla na lang tumakbo si Marie palabas. Siniguradong ubusin pati ang bahagi ng pagkain ni Roy. Habang patakbong lumalabas, sumigaw pa siya, "Sa susunod, lagyan mo ng mas maraming protina." Napailing si Roy, bahagyang nag-aalala na baka mabunyag ang kanilang panlilinlang at mapatay silang pareho ni Marie dahil sa kasinungalingan nila kay Arthur. Kinabukasan, pinagalitan ni Arthur ang isa sa mga butler nito dahil sa pagkakatulog ng sobra. Hindi maiwasang maisip ni Marie na mahigpit at nakakatakot talaga si Arthur. Ngunit kahit ganoon, may luhika naman sa bawat sinasabi niya. Habang nasa loob ng kotse, ipinaliwanag ni Arthur ang schedule nila para sa araw na iyon. Tahimik na nakikinig si Marie at napagtanto na halos walang pahinga si Arthur, palaging abala sa pag-aaral o pamamahala ng kumpanya. Habang nagkukwento ito, nagsimulang magreklamo si Arthur tungkol sa isa sa kanyang mga business partner na kulang sa manners sa hapagkainan. Sa isip ni Marie, lalo niyang napagtibay ang paniniwala na si Arthur ay isang mahigpit at nakakatakot na tao, pero hindi niya maitatangging nagiging banayad ito kapag siya ang kausap. Biglang hinawakan ni Arthur ang kamay niya at yumuko ng bahagya. Sabi nito, "Alam kong inutusan kang sundan ako sa eskwelahan at magpanggap na tao, pero tandaan mo, kapag napasubo ka, pwede kang lumapit sa akin." Pagdating nila sa paaralan,
Pinigilan ni Marie ang sarili na magpakita ng labis na tuwa. Namangha siya sa engrandeng gusali at sa mga tropeyo't pleke na nakadisplay. Halos lahat ay nakapangalan kay Arthur. Habang humahanga siya, may dalawang lalaking estudyante na biglang bumangga sa kanya. Sinermunan nila siya dahil humaharang daw siya sa daan. Sa malamig na robotic na boses, humingi siya ng paumanhin. Ngunit lalo lang silang nainis dahil parang walang emosyon ang kanyang tono. Tinawag pa nilang weird at nakakatakot si Marie. Ngunit hindi iyon pagpapanggap. Ganun lang talaga siyang magsalita. Kahit ang sarili niyang ina ay hindi kailanman naunawaan kung bakit palagi siyang tunog malayo at walang lambing. Biglang lumitaw si Arthur sa likod nila. Malamig ang tingin. At agad pinagalitan ang dalawang lalaki sa panghaharas sa kanyang maid. Nataranta ang dalawa at dali-daling umalis. Pagkaalis nila, nagpasalamat si Marie kay Arthur. Ngumiti ito at marahang hinaplos ang ulo niya. Ang totoo, sabi ni Arthur, nakakatuwa kang pakinggan. Ang boses mong walang emosyon at ang ekspresyon mong malamig. Cute sa akin iyon. Bahagyang namula si Marie. Hindi pa siya kailanman nakatanggap ng ganoong uri ng papuri. Nang sabihan siyang oras na para umalis, sumunod siya agad. Subalit hindi niya maitago ang bahagyang ngiti sa labi. Pagbalik nila sa mansyon, nagtungo sila sa opisina ni Arthur. Maya-maya, isang binatang lalaki ang pumasok at masayang bumati kay Arthur. Tila matagal na silang magkakilala. Bulong ni Roy kay Marie, siya si Maynard, kapatid ni Arthur. Pero sa pangalan lang, tahimik na pinagmasdan ni Marie ang dalawa. Iniisip kung kabilang ba si Maynard sa mga taong gustong pumatay kay Arthur. Nagpalitan ng magagalang na papuri ang magkapatid. Ngunit sa loob-loob nila'y pareho silang nagmumura sa isa't isa. Sa kabila ng kanilang magagandang ngiti at magaan na tono ng boses, malinaw nilang nauunawaan ang lason na nakatago sa bawat salita. Napansin ni Roy ang hindi nila sinasabi, ngunit halatang tensyon. Subalit si Marie, walang kamalay-malay, ay inakala lang na talagang malapit at magkakasundo ang dalawang magkapatid. Nagpaalam si Maynard na gagamit ng banyo. Paglabas niya sa pasilyo, nagbuntong hininga ito at pabulong na nagmura. Inis na buhay pa rin si Arthur. Bigla siyang napatigil nang may marinig na mga yabag sa likod. Paglingon niya, naroon si Marie, tahimik na nakaturo sa direksyon ng palikuran. Nagulat si Maynard at agad siyang sinermunan. Nang humingi ng paumanhin si Marie, lalo lang siyang nairita. Hindi niya ito pinaniwalaan dahil wala man lang bakas ng pagsisisi sa mukha ng babae. Ipinaliwanag ni Marie na siya ay isang robot at hindi kayang magpakita ng emosyon. Naengganyo si Maynard at maingat na pinagmasdan siya. Totoo nga, hindi man lang siya kumurap o nagpakita ng kahit anong reaksyon. Hindi masama, sabi ni Maynard na may bahid ng paghanga. Magaling ang pagkakagawa sa'yo, pero mukhang kakaiba talaga ang taste ng kapatid ko, ni hindi ka man lang marunong ngumiti. Agad na umalma si Marie. Kaya kong ngumiti, mariin niyang tugon, at hinila ng daliri ang magkabilang sulok ng labi niya pataas. Ang kinalabasan ay sobrang nakakatakot, kaya napaatras si Maynard at tumakbo palayo, halos matanggal sa kaba. Kinagabihan, nakaupo si Arthur sa kanyang opisina, tahimik na nakatingin sa fountain sa labas ng bintana. Bumabalik sa isip niya ang araw na pinili niyang maging tagapagmana ng negosyo ng pamilya. Biglang pumasok si Marie. Marahang inalok siya ng isang tasa ng tsaa. Napansin niya ang malalim na pag-iisip ni Arthur at naisip niyang baka nakaistorbo siya. Ngunit sa kanyang gulat, mahina at medyo nahihiyang nagtanong si Arthur, "Pwede bang ipahinga ko ang ulo ko sa kandungan mo?" Napatigil si Marie, ngunit pumayag din matapos ang ilang segundo ng pag-aatubili. Agad na umayos si Arthur at inilapat ang ulo sa kanyang kandungan. Ngumiti siya ng bahagya at sabi, "Matigas ang hita mo. Siguro dahil gawa ka sa metal." Ang totoo, hindi bakal ang dahilan kundi ang matitigas na kalamnan ni Marie mula sa kanyang disiplina bilang martial artist. Habang kumukomportable si Arthur, marahan niyang sinabi, "Ang hirap pala ng ganitong buhay. Wala akong mapagkakatiwalaan, pero tanggap ko na. Bahagi ito ng pagiging tagapagmana ng ama ko." Nadama ni Marie ang bigat ng mga salita niya at mahina niyang sinabi, "Hindi ka nag-iisa, Ginoo. Nandito ako. Pwede kang magtiwala sa akin." Bahagyang gumaan ang mukha ni Arthur. Pinikit niya ang kanyang mga mata at ilang sandali pa, nakatulog ito sa kandungan ni Marie. Tahimik siyang tumitig dito at sa kauna-unahang pagkakataon, dama niya ang matinding pagnanais na protektahan si Arthur. Kahit ang ibig sabihin noon ay patuloy siyang magsisinungaling. Kinabukasan, maagang naghihintay sina Arthur, Roy at Marie sa driveway para sa kotse na maghahatid kay Arthur sa kanyang mga lektura. Pagdating ng sasakyan, napansin ni Roy na mas maaga ito kaysa sa karaniwan. Habang sumasakay si Arthur,
Magalang silang nagpaalam ni Marie. Hindi nila alam na may kakaibang mangyayari sa araw na iyon. Ilang sandali pa, isa pang sasakyan ang huminto sa harap nila. Nang mapagtanto ni Roy na peke ang unang kotse, sinabi niya kay Marie na tawagan ang pulis. Ngunit paglingon niya sa tabi, wala na ito roon. Nabigla si Roy nang makita si Marie na tumatakbo na pababa ng kalsada. Hinahabol ang sasakyang may dala kay Arthur. Sa loob ng kotse, sumakay si Maynard at nakita si Arthur na nakatali. Mayabang niyang sinabi na siya mismo ang nakaisip ng pagdukot dahil naiinis siya kay Marie. Tinukso pa niya si Arthur na dapat kumuha ito ng mas mahusay na kasambahay sa susunod. Saka siya tumawa. Sabay sabing wala nang susunod dahil mamamatay na si Arthur ngayong araw. Nainis si Arthur. Ito na ang ika-168 beses na sinumpaan ni Maynard na papatayin siya. Biglang may malakas na kalabog na yumanig sa kotse. Lahat ay napatingala at nakita si Marie na nakakapit sa windshield. Matatag na nagsabing dumating siya para sunduin si Arthur. Nagkagulo sa loob ng sasakyan habang pinipilit ni Maynard na pakalmahin ang driver. Iginiit niyang si Marie ay isang robot lamang, kaya huwag silang matakot na itaboy ito. Ngunit matapos siyang mahulog, magaan siyang tumayo at muling tumakbo, ubos lakas, sa habulan. Huminto ang kotse sa isang abandonadong bahay kung saan dinala si Arthur sa loob. Tinukso siya ni Maynard. Tinatanong kung may huli pa siyang mga salita bago siya mamatay. Sabay pangakong siya ang magmamana ng negosyo ng pamilya pag wala na si Arthur. Ngunit galit si Arthur, hindi sa sitwasyon, kundi sa paraan ng pagtrato ni Maynard kay Marie. Tinawanan lang siya ni Maynard, tinutokso siyang mas inaalala pa niya ang isang robot kaysa sa sarili niyang buhay. Inasar pa niya si Arthur na baka sira na si Marie. Matindi ang tingin ni Arthur at mahigpit niyang sinabing hindi niya mapapatawad si Maynard sa ginawa nito. Patuloy ang pang-aasar ni Maynard hanggang sa marinig niya ang sarili niyang boses na umaamin sa krimen. Napalingon siya at nakita si Arthur na nakangiti. Isa pala sa mga butones ni Arthur ay may nakatagong spy camera. Kalmadong ipinaliwanag ni Arthur na nakuhanan ng video ang lahat at automatikong na-upload iyon sa cloud. Sandali na lang at may makakakita sa video at malalaman ng buong mundo ang ginawa ni Maynard. Namutla si Maynard sa takot. Alam niyang kapag nanatili siya, lalo lang siyang mapapasama. Kaya dali-dali siyang tumakas, iniwan ang 2 tauhan para tapusin ang trabaho. Nag-alinlangan sandali ang 2 lalaki, ngunit napilitang kumilos dahil nakita na ni Arthur ang kanilang mga muka. Habang naghahanda si Arthur sa maaaring mangyari, biglang sumulpot si Marie, mabilis, parang kidlat, at sinimulang atakihin ang 2 tauhan. Tumakbo sa takot ang mga lalaki. Iniwan si Arthur na nakatali sa upuan. Mabilis na tinanggal ni Marie ang tali upang makalabas sila. Wala silang napansin sa nagkalat na gasolina at nagliliyab na sigarilyo malapit sa kanila. Sa loob ng ilang segundo, kumalat ang apoy at mabilis na sumiklab ang buong gusali. Agad na tumugon si Marie na pagtanto niyang natakpan ang kanilang ruta ng pagtakas. Sinabihan niya si Arthur na takpan ang bibig gamit ang panyo upang hindi masyadong makahinga ng usok. Nakita ang isang bintana at sinabi niya na doon sila makakaalis at pinangako na itataas niya siya. Sa una, tumanggi si Arthur. Ayaw iwan si Marie sa loob. Ngunit iginiit niya Marie. Tiniyak na magiging maayos siya at hahanapan ng ibang paraan palabas kapag ligtas na si Arthur. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa gusali. Nagpapahirap sa kanilang makita at makahinga. Tahimik na ipinangako ni Marie sa sarili na sisiguraduhin niyang makaliligtas si Arthur. Kahit nakapalit nito ang kanyang buhay. Hindi mo siya iiwan ng kusa, naisip niya at sinabi ang matagal na niyang itinago. Ipinahayag niya kay Arthur na tunay niyang na-enjoy ang oras nila magkasama at sa kanya, espesyal siya. Bumulagta siya na huwag siyang alalahanin dahil ang kanyang katawan ay gawa sa metal at kayang tiisin ang apoy. Pinilit niya si Arthur na tumakas at balikan siya pagkatapos. Sabi niya, pwede siyang i-reboot kapag nakabawi na. Nagpakatatag si Arthur at sumunod. Umaakyat sa bintana palabas. Paglabas, sumigaw siya na babalik siya para kay Marie. Sa loob, tuluyan nang bumagsak si Marie sa usok. Habang lumiliit ang kanyang malay, nadama niya ang guilt sa pagsisinungaling, ngunit nagpapasalamat na naiprotektahan niya si Arthur hanggang sa huli. Nang muling bumukas ang kanyang mga mata, nagulat siyang nakahiga siya sa kama. Nakaupo si Arthur sa tabi niya. Ipinaliwanag na tinawag niya agad si Roy at nailigtas siya sa tamang oras, kaya hindi na kailangan ng reboot. Dama ni Marie ang labis na ginhawa, kahit na nanatiling walang ekspresyon ang kanyang muka. Pinagmasdan siya ni Arthur, tinukso ang sarili, natanungin tungkol sa ngiti na ipinakita niya sa gusali. Ngunit nagpasya siyang huwag na nagbigay ng tahimik na ginhawa kay Roy. Pinaniwala niya ang sarili
na ang ngiti ay dahil lamang sa smoke-induced hallucination. Sinabi niya sa sarili na walang saysay ang mahulog kay Marie dahil robot siya at kahit hindi siya robot, wala namang makakaibig sa isang tulad niya.